good evening po sa ating lahat. Narito na naman po sila para sa ating ika-48 day ng ating sharing ng devotion video. So, ngayon na naman po ay araw ng Sabado at yan, medyo late na naman nakapahinga dahil meron na naman party ang aking mga amo plus ako ang sumama sa alaga ko sa kanyang activity sa labas. But thanks God, nakatapos tayo ng isang buong araw ng ating pagtatrabaho na ang ating trabaho iniisip natin parang ginagawa rin natin sa ating Diyos. Kaya, dadako na tayo para sa ating kinapapanabikan at laging exciting na gawin ang magbulay-bulay ng salita ng Diyos. At bago ang lahat, wag po tayo makakalimot na manalangin sa ating Diyos. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, na alam namin na sa bawat ginawa namin, Panginoon, ay kasama namin kayo, Panginoon. At napagtagumpayan namin ang buong araw na ito ng may kalakasan, karunungan, Panginoon, at pananalig sa inyo, Panginoon, na makakayanan namin ang isang buong araw na ito. At alam namin, Panginoon, na sa araw ng bukas, Panginoon, ay bibigyan niyo kami ng panibagong lakas, panibagong sigla, Panginoon, upang harapin ang panibagong araw na ipagkakaloob niyo sa amin. At magamit namin ito para sa ikaluluwalhati ng inyong pangalan, makatulong sa aming kapwa, at mapapurihan at madakila ang inyong pangalan, Panginoon. At ngayon po sa aming gagawin na pagbubulay-bulay muli na inyong mga salita, Panginoon, na lagi naman itong kinapapanabikan, Panginoon, at excited kami, Panginoon, na mas dalong lumawig at mag-expand ang aming kaisipan tungo sa pagkakilala ng lubos sa inyo, sa inyong anak na si Jesus at sa banal na Espiritu, Panginoon. At lagi namin dinadalangin, Panginoon, ang inyong paglukob sa inyong lingkod, Panginoon, upang ang mga nais nyo lamang maipahayag at malaman ng mga taong makakapakinig, Panginoon, ay marinig nila, Panginoon, maintindihan, Panginoon, at maisabuhay sa kanilang buhay, Panginoon. Alam ko po na marami pa kayong dapat baguhin sa bawat isa sa amin, Panginoon, upang kami ay mabuhay from glory to glory, Panginoon. At kayo ang laging mataas sa buhay namin, Panginoon. At ang inyong lingkod po ay maging instrumento lamang ng pagpapahayag ng inyong ebanghelyo dito sa mundo. Muli, binabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, ito yung sinasabi sa Lucas 18:11. Tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito: O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mangangalunya o kaya katulad ng maniningil ng buwis na ito. Message: ang Pariseo daw ay tumayo at nanalangin na nagpapasalamat sa Diyos na hindi daw siya katulad ng iba na masama. Hindi daw siya magnanakaw, mandaraya, mangangalunya at ginawang halimbawa pa ang maniningil ng buwis. Application: mapapansin natin na hindi panalangin ang ginagawa ng Pariseo na ito, kundi pagyayabang. Tinatawag lang niya ang pangalan ng Diyos, pero ang hangarin ng puso niya ay para laitin o maliitin ang kapwa niya na animo ay napakalinis niya at walang bahid ng kasalanan. Malamang nilakasan pa nito ang pagsasalita upang marinig ng marami at para purihin o palakpakan siya ng lahat. Ang hindi pa magandang ginawa niya, lalong higit na di niya pansin na kasalanan, ay banggitin na animo ay napakasama ng maniningil ng buwis upang pagtawanan o laitin pa ito ng iba. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, makikita natin dito yung differentiate ng dalawang klaseng tao na naman, di ba? Na kung saan ay nauna nang inilarawan dito or ipinakita kung ano ang ginawa ng Pariseo. Dahil alam nyo na, ang mga Pariseo ay kilalang relihiyoso at may malaking impluensya sa politika at sa buong bansa ng Israel, dahil nga sila ay nire-respeto na mga makapangyarihang mga tao. Kumbaga, pwede natin sabihin na sila ay spiritual mentor. Kung halimbawa may presidente ng Israel o may mga hari during that time. Pero sila ang kino-consider talaga na isa sa pinakamataas. At kung anong mga sabihin nila
ay marami ang panig sa kanila. But anyway, dito nyo makikita na puro pagyayabang ang ginagawa niya. Ang puro mga sinasabi niya ay yung mga hayag na mga kasalanan kagaya ng pagnanakaw, pangangalunya, 'di ba, pandaraya, pero hindi niya alam na isa sa pinaka matinding kasalanan na ginawa niya ay hinusgahan niya ang maniningil ng buwis, na hindi niya alam kung ano ang nasa puso ng maniningil ng buwis, 'di ba? Na kung ito ba ay nagsisisi sa kasalanan nito at inaamin na siya ay makasalanan. Pero ang masaklap sa ginawa naman ng Pariseo na ito ay nagyabang siya, naku, sa harapan pa talaga ng Diyos, kumbaga sa harapan ng templo o ng simbahan, di ba? But anyway, syempre, ang layunin siguro ng Pariseo na ito, yun nga, ay para ipagyabang at iparinig sa mga tao na kumbaga para siya ay sabihin na ay napakagaling naman ito, napakabait naman ito, at talagang yung pagiging relihiyoso niya ay dapat itaas siya or purihin siya ng mga tao, di ba? And ang ginawa niya naman, kaya idiniin niya ang maniningil ng buwis na isa sa pinakamasama ay upang ito ang laitin o maliitin din ng ibang taong makakarinig sa sinabi ng Pariseo. Na sabi ko nga, mukhang hindi pa nalangin ang ginagawa niya dahil baka ang ginagawa nito ay nilalakasan pa ang kanyang pagsasabi na tinawag niya pa ang Diyos na, "Oh Diyos, salamat po at hindi ako katulad ng mga masasama," 'di ba? Pero hindi niya alam sa kanyang puso at sa way ng pagsasalita niya at sa kanyang isip, way ng pag-iisip, ay mas matindi ang nagiging kasalanan niya kaysa dun sa mga hayag na mga kasalanan na yun. Kasi yung sa kanya, pangkalooban, hindi lang siya panglabas, 'di ba? Kasi usually, alam mo na ng mga tao, madaling mag-judge sa kapwa nila na, "Oh, akala ko ba, pag nananalig din sa Diyos is sobrang mabuti na," 'di ba? Pero minsan, maging aware din tayo na kung sino pa yung mga relihiyoso. Minsan sila pa yung sobrang stricto na maraming mga batas na hindi naman nakasaad sa salita ng Diyos, which is ang ang main utos na nga lang ng ating Panginoong Diyos sa bagong tipan ay ibigin ang Diyos ng buong puso, buong isip at buong kaluluwa, at ibigin ang kapwa kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Di ba kapag mahal natin ang ating sarili, ang ating katawan, ang ating kalooban, talagang nililinis natin from time to time at nagpapalinis tayo sa ating Diyos, is pinapakita din doon na mahal din natin ang Diyos, kasi nga ang tayo ay nilikha ng Diyos base sa kanyang wangis, 'di ba? So ang kapwa natin ay nilikha din ng Diyos base sa kanyang wangis. So dahil hindi natin mapaglilingkuran ang Diyos ng physical, ay yung ginagawa nating kabutihan sa ating kapwa, yun yung parang ginagawa din natin sa Diyos, especially sa mga kakilala natin or hindi natin kakilala ng mga lubos na nangangailangan, 'di ba? Yung minsan hindi mo mapapansin na yung mga ginawa mo palang kabutihan sa kapwa mo is nakasulat yan sa Diyos. Kumbaga, nakanote yan sa Diyos na halimbawa, o ito, 10 points, 20 points, 'di ba? Hanggang makabuo ka ng 100 points. So, sa bawat araw yan, dahil ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin. So, alam niya kung ano mga ginagawa natin, 'di ba? Alam niya kung ano yung laman ng puso natin at isip natin, na kung ang hangarin ba nito ay para magyabang or para magpakumbaba, 'di ba? Kita nyo nga, ating Panginoong Hesus, yan ang main evidence na sa pagiging nag-iisang anak siya ng Diyos sa kalangitan, para maranasan niya at maintindihan niya kung ano ang pinagdadaanan natin mga tao dito sa mundo, ay nagpakababa siya at bumaba siya mula sa langit sa kaharian ng Diyos upang maranasan ang nararanasan natin. Kaya kung iniisip mo na parang wala ka ng pag-asa, wala ka ng makakayang magawa dito sa mundo, nagkakamali ka, sapagkat lahat ng yan ay napagdaanan na ng ating Panginoong Hesus. Alam na alam niya kung paano itatwa ng yung mga matatalik na mga alagad na tinuturing mo na parang kapatid na, 'di ba? Ipagkanulo ng isa rin sa alagad niya na talagang pinagkakatiwala niya. Pero as times goes by, maunawaan natin yan kung
bakit din yun nagawa ni Judas sa ating Panginoong Yesus? Yun ay upang matupad ang pinapagawa at nakaatang na dapat gawin ng ating Panginoong Yesus na pagliligtas sa ating lahat. Kaya kumbaga ang lahat ng mga bagay na yan is idea ng ating Diyos Ama na pinakamakapangyarihan sa lahat. At hindi natin masasakop ang kaisipan ng ating Diyos Ama sapagkat siya ay nasa buong mundo at buong nilikha niya. Dahil ang lahat ng idea niya ay hindi natin kayang ma-reach. Pero ang ating Panginoong Diyos is lagi siyang gumagawa ng paraan para mapalapit tayo sa Kanya, 'di ba? Yun nga, sa pagpapadala niya ng Kanyang anak na si Jesus, na kumbaga ang Kanyang Espiritu bilang Diyos ay ibinigay niya kay Jesus para maramdaman ng ating Panginoong Jesus at maipaliwanag sa Diyos kung ano yung mga pinagdadaanan ng mga ordinaryong tao. Dahil kapag nasasaktan tayo, nasasaktan din ang Diyos. Kapag masaya tayo, masaya din ang Diyos, 'di ba? Lalong higit kapag nagpupuri tayo sa ating Panginoong Diyos dahil sa mga napakagandang ginawa niya sa atin, sa buhay natin, sa buong mundo, sa kalikasan at sa lahat ng mga creation, 'di ba? Mapapawaw ka na lang talaga sa sobrang galing ng Diyos. Kumbaga, wala tayong kakayahan na maabot yung ganong kakayahan ng ating Diyos. Kaya kung ano yung meron tayo, yun yung pahalagahan natin at gamitin natin para ma-reach ang ating kapwa, especially yung mga wala pang pagkakilala sa ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas. So, sa bawat tama ng ating buhay, lagi lang tayong manalig at magtiwala sa Diyos na mapagtatagumpayan natin ang anumang mga pinagdadaanan natin. And kapag kailangan nyo ng lakas at ng pahinga, just pray to God na gabayan kayo ng Diyos at bigyan ng lakas upang mapagtagumpayan ang anumang mga pinagdadaanan natin. So, medyo na lang po muna at bukas po ulit ang ating another part ng ating devotion. So, tayo po yung mag-end into closing prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli nagpapasalamat po kami, Panginoon, na kayo po ang nakakasiyasat, Panginoon, ng nilalaman ng aming puso at isip. At kung sakali mang, Panginoon, na nagkakaroon ng tendency, Panginoon, na kami ay magyabang, Panginoon, at itaas ang aming sarili, Panginoon, i-rebuke niyo po kami, Panginoon, at ipa-realize niyo po sa amin, Panginoon, na kumpara sa inyo, Panginoon, ay hindi kami makakaabot sa inyong kaluwalhatian, Panginoon. Ngunit from glory to glory, Panginoon, ay binabago niyo kami, Panginoon, dahil nasa katawang lupa pa kami, Panginoon. Kaya alam ninyo, Panginoon, na mula sa alabok, Panginoon, at sa inyong espiritu, Panginoon, ay meron pa rin mga pagkakataon na kami mahina, Panginoon, sapagkat may structure kami, Panginoon, sa aming physical na katawan, Panginoon, na mula sa lupa, Panginoon. At tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, na maging handa kung sakali man, Panginoon, na anong araw o petsa man, Panginoon, na kukunin niyo na ang aming buhay na ipinahiram dito sa mundo, Panginoon, at babalik na ang aming katawan sa pagiging lupa, Panginoon, upang magbigay buhay sa mga hayop, halaman, at mga kapwa namin tao, Panginoon, upang sila ay mabuhay din, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay laging maging kagamit-gamit ang aming buhay, Panginoon, para matulungan ang aming kapwa, either physically, spiritually, mentally, financially, Panginoon, at anong pa mga tulong, Panginoon, na maaari namin maitulong sa aming kapwa, Panginoon, ay lagi niyo kaming gamitin, Panginoon, ng may kalakasan, Panginoon, may karunungan, Panginoon, at may sigla at pagbibigay ng pag-asa sa mga kapwa namin, Panginoon, na pinanghihinaan ng loob at nawawalan na ng pag-asa dahil sa mga pinagdadaanan, Panginoon. Kayo po ang laging mataas, Panginoon, at nawa, Panginoon, tumitimo sa puso at isip ng bawat isa ang bawat mga aral na ito, Panginoon, at may i-apply namin sa aming pang-araw-araw na buhay upang manatili kaming may pag-asa
at masigla, Panginoon, at malakas dahil sa kaloob ninyong grasya at habag sa amin, Panginoon, kapatawaran at pag-ibig. Kaya, Panginoon, muli, binabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa tayong pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa lahat and God bless.